inabot kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem. At kayo po ay nakasubaybay sa Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan sa pangunguna po ng Pastor Mike Tigan. At magandang hapon po, no? At kayo po ay muli naming inanyayahan na samahan po kami sa isang oras po ng panalangin at pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Bago po ang lahat, batiin po muna natin ang mga maaga nating nanonood po at pag ipagpaumanhin niyo po yung aso namin, napakaingay ho. Apo. Magandang hapon po Ma'am Joyce and Pastor Mike and Deacon family. Magandang hapon din po Ate Beth. At maraming salamat sa palagi niyo pong pagsubaybay dito sa ating ministry. Magandang hapon din po kay Sister Alexis Salazar. Ayan po. At kung meron po kayong mga prayer requests, i-comment niyo lamang po sa ating live. At yan po ay ating isasama sa ating prayer time po mamaya. At magandang hapon din po ang Sister Lady Digan Valdez. Good afternoon po. Tayo po magsimula na sa pamamagitan po ng isang panalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na banal na nasa langit, maraming salamat po muli sa isang hapon na kami po ay mayroong kalayaan na patuloy na lumapit sa inyong paanan upang kami po ay magsabi ng aming mga panalangin, ng aming mga heart's desires, O Lord, at ang aming mga kahilingan. Salamat din Panginoon sa programa na meron po kaming platform upang kami po ay makapag-aral ng inyong salita. Patuloy niyong hawakan ang bawat isa po na nanonood at patuloy niyo kaming gabayan ngayong hapong ito. Maraming salamat Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. Magbabasa po muna tayo ng ating mga ilang prayer requests and of course sisimulan po natin yan sa mga praises and thanksgiving. So unahin po nating batiin ang ating mga mahal sa buhay na nag-birthday, August 14, ang Pastor Ramiro Adona, ang Ma'am Esmeralda Panisales at si Pastor Enrico De Vega. Ito po ay kahapon at belated happy birthday po sa mga nabanggit. Ngayong araw pong ito, nagdiriwang ng kanilang kaarawan ang Sister Grace Chua, si Doc Bob Dailo at si Rose Lasaga. Si Rose Lasaga po, isa sa mga nanay po ng mga batang tinuturuan po sa extension classes po natin dyan sa Silangan at miyembro po ng Kids Choir. At August 16, bukas naman po ang Sister Nancy Pasiona at ang Pastor Joseph Guzman. Sa August 19, Pastor Quezon Andrada at Pastor Manny America. So August 20 naman po ang Sister Beverly Maragon, ang isa po sa mga young people natin dyan sa Silangan. At maging ang preacher Manny Flores at si Shane Maximo. Si Shane po ang apo ng Nanay LV Rivas. Opo. At advance happy birthday po sa lahat po ng nabanggit at patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Of course, ang August po ay sineselebrate po natin ang ating pastor. August 7, ang kanya pong sending out as pastor of MIBC Silangan. Nung Sunday po ay ang kanya pong ordination. At sa August 27 po ang kanya pong spiritual birthday. So we are celebrating our pastor's anniversaries po this month of August. Wedding anniversaries naman po sa August 15. Ito rin po ay ngayon si Rock and Melovie Obin. Sila po ang cousin po na Ma'am Sheila at sila po ay naka-base din po sa Canada. At happy anniversary po kay Rock and Melovie. Excuse me po. At August 30 naman po, nung Sunday, ay nagdiwang ang MIBC Marikina under Pastor Neil K. Kep, ang ating pong Mother Church ng kanila pong 35th year anniversary as MIBC. At nung Sunday nga po ay kami po, ang MIBC Silangan po ay naimbitahan makipag-fellowship po sa ating Mother Church at kami po ay natutuwa na makita po ang mga kapastoran po ng MIBC, of course ang ating Bishop Freddy De Vega. At nakita rin po natin nakapag-fellowship din po tayo sa mga kapatiran po natin na taga MIBC, Marikina at sa iba pong mga churches. At ang blessing po dito face to face po na-meet din po namin ang Nanay Tuding Severino At it's a blessing na makamayan po namin siya, makapagmana po kami sa kanya. At 79 years old po, siya po ay nagtatrabaho pa sa Macau. Truly an inspiration po sa aming mga kabataan na talagang wala pa rin pong tigil sa
pagtatrabaho ang Nanay Tuding. Okay, ingat po kayo dyan. Alam ko po next sa 2 weeks po, in 2 weeks po yata babalik po sila sa Macau. So ipag-pray po natin ang kanila pong safe travels. Okay. At praises naman po from Sister Carlota. Praises po sa kaarawan ni JJ last Sunday. At extra blessings po at ang mga dumating po sa kanila. Opo, praise the Lord. And kahapon po ang Yabut, Villamiel at De La Cruz gathering po. Kami po ay nag-celebrate po ng mga August celebrants po ng family. At of course, remembering din po ang life po ng Daddy Buddy, no? Ang grandie ni Shem at ni Momo. Tayo naman po ay dadakos sa condolences, at tayo po ay nakikiramay at let us pray for the families, ang Nicolas de la Paz families for the passing of Mamang Nicolas last August 4. Ito po ang mother ng preacher Manny Nicolas. Nakikiramay din po tayo sa Enriquez family for the passing of Sister Karen Enriquez Lola. Sister Karen po ay taga MIBC Marikina. And we are also praying for the Vidal family at ang orphan son po na si Lawrence for the passing of Miss Linda Vidal, ang kaibigan po ng Ma'am Jenny Rapista. Pag-pray po natin ang mga nabanggit na families at sila po ay hawakan po ng Panginoon. Okay. Bago po tayo tumungo sa ating mga babanggiting sick brethren and loved ones, patin po muna natin ang Ma'am Doris Santos. Magandang hapon po. Ang Nanay Lydia Inocencio, magandang hapon din po. At Sir John Rigo, magandang hapon din sa iyo. Okay. Ilan pong babanggitin natin ng mga sick brethren. Kung meron po kayong nais pag-pray, i-comment nyo lamang po sa ating live ngayon. Pero may listahan po tayo dito at hindi po tayo titigil ng pag-pray hanggat ito po ay tugunin ng Panginoon. Okay? Patuloy natin panalangin. Si Princess Julianda, meron po siyang hika at nadugo po ang kanyang ilong. Sama rin po natin sa panalangin mamaya si Alisa Rojas, full recovery from medical procedure and improvement of her immune system. At sama rin po natin ang nilalapit po ni Best Punsalan, si Ariel Isidro, who is sick and with health conditions. Siya po ang classmate po ng Preacher Gary Chua. Dadako po tayo sa ibang mga prayer request. At from Sister Dang Chua, panalangin po natin si Gia Castillo para po sa kanyang bar exam sa September this year. At sama rin po natin from Nanay Lydia Inocencio si Celia Kimba para sa kanyang eye operation sa US. At sama natin sa panalangin, nilalapit po ni Lenny Wilson si Corazon Bernardo para sa kanyang good health and strength. At ang nilalapit naman po ng Pastor Lito Paraiso ay si Stevie Paraiso para sa kanyang bar exam ngayong September din po. At banggitin po natin ang prayer request po ng Sister Alexis Alazar. Good health po sa family, financial needs, ang extra income po nila, ang extension classes, church building, at mga gamit po ng students. From Sister Carlota naman po, kanyang panalangin para sa salvation and good health po ng family and friends sa kanilang spiritual growth and soul winning. Ang pagtuturo po ng mga bata, ang mga ministries po ng ating church, at paglalakad po ng kanilang documents, at magkaroon din po ng utilities po ang ating church, at patuloy po na kagalingan po ni JJ at maging maayos po ang kanyang laboratory results. Ang panalangin po ng Sister Rosa Belen ay makakilala po ang mga mahal sa buhay at mailapit sa Panginoon, maayos na kalusugan din po sa bawat isa, at ingatan po sila sa araw-araw, magkaroon din po sila ng pagkakakitaan at patuloy sila makapaglingkod sa Panginoon at maging kanilang financial needs. Okay? At banggitin po natin ang ating mga elders and senior citizens. Kung nais nyo pong maidagdag sa ating listahan, ay i-comment nyo lamang din po sa ating live. Ang Nanay Elvie Rivas, Sister Baby Villamiel, ang Tatay Ferdy and Nanay Amihan Yabut, Tatay Tony and Nanay Chedeng Chua, Nanay Norma Castillo, Sister Susan Orara, Sister Evelyn K. Kep, Sister Linda Gesmundo, Preacher Renato, and Sister Esther Orhino. Sama rin po natin sa prayers, Brother Frank and Sister Percy Zapata, Auntie Jovita Digan, Ima Zeni Paras, Sister Helen Ortiz Paras, ang Sister Rosa Gutierrez, Nanay Lucia Buenaflor, ang Sister Dory Santos, Nanay Fe Carpio, ang Nanay Gertrude Severino, at ang Nanay Susan Gloriani, Sister Dory Esguera, ang Brother Nick and Sister Lilia Santos,
Sister Lourdes Mercalessia, ang Brother Efren and Sister Lydia Inocencio, ang Tatay Nori and ang Nanay Norma Santos, Cora San Jose, Nengat Dula, sina Luz Castillo. Sama rin po natin sa prayers sina Lourdes Castillo, Toto Castillo, Noemi Morey, ang Tatay Sonny and Nanay Winnie Crame, si Lando and Tess Abilion, Alex and Beth Chua, James and Aggie Armstrong, Pearly Rivera, Nanay Berbarda Lopez. Sama rin po natin sina Leonarda Saren, Rosario Concepcion, ang auntie Ninita Saria, Tita Edith Santos, Nanay Celia Ignacio, Nanay Daisy Alvarez, Mami Bituin Ledesma, ang Daddy Apin and Mami Lucy Saria, Nanay Lucy Broas, Tatay Mario Saria. Sama rin po natin sina Tony and Letty Garovillas, Kuya Evan Chua, Kuya Radi and Ate Beth Akong at si Corazon Bernardo. Ayan po. Patuloy po natin panalangin ang ating church, MIBC Silangan, ang ating pastor, Pastor Mike Digan and family, maging ang children's ministries, ang mga young people po natin, ang music ministries, at ang ating pong ladies fellowship. At maging ang ating mga kapatiran, sama natin sa panalangin ang kanilang spiritual growth. Yan lamang po ang ating babanggitin at this time. At titinan po na. Okay, meron po tayong praises dito. From Nanay Lydia Inocencio, praise God po sa successful operation ng mata ni Celia Kimba. Okay, amen po. Nagpapasalamat po siya sa mga prayers ng bawat isa sa hardin ng panalangin. Amen, praise God po. At tignan ko lang po kung meron pa po ditong mga humabol na mga prayer requests. Okay. Ayan po. Alright. At meron pa po tayo pagkakataon na makahabol. At at this point po muna, ay makakarinig po muna tayo ng isang tanging bilang. At ito po ay handog sa atin ng Ma'am Sheila Villamiel. To
Amen. Maraming salamat po sa tanging bilang, Grace Alone. At naalala ko po yan din po ang naging tema po last Sunday ng ating Mother Church, ang MIBC Marikina Unending Grace. At blessing din po, nagpapasalamat tayo kay Bishop De Vega sa kanyang reminder. Napakagandang mensahe po last Sunday. At magandang hapon din po bago po tayo tumungo sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. Ma'am Baby William Yel, ang Sister Helen Ortiz Paras, magandang hapon po. Salamat po sa ang aking inaanak, siya po ay nilalagnat pa rin. Okay. At ngayon po ay tutungo na tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Short devotion this afternoon. We always encourage you na bring your Bibles with you. Kung maaari po ay yung book talaga, hindi po yung sa cellphone, so that you can also follow along yung mga verses po na ating babanggitin every hardin ng panalangin. At ayan po, tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Please open your Bibles to the book of Luke. Ito po ay sa New Testament, third book of the New Testament, chapter 13. Luke 13, at ang main text po natin ay kukunin po natin from verse 23 to 25. Luke 13, 23 to 25. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Then said one unto him, Lord, are there few that be saved? And he said unto them, Strive to enter in at the strait gate. For many, I say unto you, will seek to enter in, and shall not be able. When once the master of the house is risen up, and hath shut to the door, and ye begin to stand without, and to knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us. And he shall answer and say unto you, I know you not, whence ye are. Tayo po muna ay manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na banal, muli na kami nagpapasalamat sa inyong salita, Panginoon, na aming pag-aaralan ngayong hapong ito. Nawa, Panginoon, buksan niyo aming mga puso't isipan sa wisdom na ibinabahagi niyo sa amin ngayong araw na to. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy niyo kaming gabayan, hawakan ng bawat isa, Panginoon, at buksan po ang mga puso ng bawat makikinig. Ang inyong lingkod, Panginoon, ay patuloy niyong itago sa inyong likuran upang ang mensaheng marinig ng bawat isa ay manggaling po sa inyo at hindi sa akin. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Ang title po ng ating short devotion this afternoon ay Enter the Strait Gate. Ito po ay kinuha natin sa verse 24 na kung saan sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo, Strive to enter in at the strait gate. Hindi po yung straight na straight. Straight na ibig po sabihin ay narrow or makitid na daan. Okay? At nung ako po ay bata pa, pag kinababasa ko tong Bible na to, parang ang tanda ko na, pero siguro ganoon na nga rin po yun. Pero nung nababasa ko po ito nung kabataan ko, siguro pare-pareho naman tayo, dahil ang Bible is full of text lang, wala naman siyang pictures. So habang binabasa natin, ang imagination natin, minsan malawak, or ina-imagine natin kung ano yung pinipicture ng verses or mga talata na nandito sa Bible. So, nung bata ako, I imagine this passage as two types of pathways. So, parang yung fork in the road, Pero yung isa makitid at yung isa ay yung malawak. So, yung isang makitid, yung tinatawag natin na straight, S-T-R-A-I-T. At dito sa imagination ko na to, yung man doon sa straight or narrow road, isa o dalawang tao lang yun nandun. At doon sa wide road naman, ay doon nagsisiksikan, yung karamihan ng mga tao. Kasi kahit naman, lalo na kung taga Pilipinas ka, it's only natural na piliin mo yung wider road kasi mas less yung traffic doon. Pero ang sabi po ng ating Panginoon, di ba? Strive to enter in the straight or narrow gate. Kasi sabi ng ating Panginoon Jesus, this is the way to our salvation. At ang salvation po ng ating mga kaluluwa definitely is far more important than anything else we worry about in this world. Okay, so from our main text, basahin po natin verse 24, Luke 13:24. Sabi dito, Strive to enter in at the strait gate, for many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. Ayan. So if we look closely, ang instruction po sa atin ng ating Panginoon, enter the straight or narrow gate. Para sa ating, sabi po diyan, for your salvation. 'Di ba?
But why narrow? Bakit kailangan maikli? Bakit kailangan na hindi malapad? Bakit kailangan makitid? Bakit? Dahil ba mahirap bang maligtas? Kailangan ba nating, do we need to work hard para sa ating salvation? Hindi po, To be saved is easy as accepting a gift. Yan po ang linawin natin ngayong hapang ito. Basahin po natin sa Romans 6:23. Romans 6:23. Ang sabi po rito, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Pero merong regalo ang ating Panginoong Diyos, eternal life sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung isa sa mga tinatawag nating passages kung saan sa mga nagso-soul win po, ang tawag po rito is part of the Romans Road. Yung Romans Road po is parang road to salvation. Ginagamit po natin itong mga passages na to sa Book of Romans kasi these are passages that are easy to understand. Straightforward, easy to understand. Kahit sino pag binasa mo, maiintindihan agad. And hence, dito makikita natin that the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Pero if you have to work for that gift, hindi na po yun regalo. Ang regalo ay free na ibinibigay sa isang tao. Pero pagka iyon ay pinagtrabahuhan mo na, hindi na po yun gift. Ang tawag po ron ay compensation that you rightly deserve to get that value. Kasi pinagtrabahuhan mo siya, pinagpaguran mo siya. So in these passages, I hope na ma-present natin clearly na yung pagkaligtas po natin, hindi po yan kailangan ng work. Yan po ay isang gift. Ang sinasabi nga po dito, hindi natin kailangan pagtrabahuhan ang ating salvation. Bakit? Kasi ang ating Panginoong Hesukristo na ang gumawa nito para sa atin. Jesus did all the hard work in the cross, at the cross of Calvary. Nung siya po ay pinahirapan, siya po ay pinako sa krus, siya po ay namatay, nilibing, at nabuhay na mag-uli. That's the sacrifice He did. That shows how Jesus loved us. Na hindi niya kailangan gawin, but He was very willing to do that, all of that, para nang tayo magkaroon ng kaligtasan. Jesus loved you so much that He suffered the pain and shame of the cross to take your place. Na ikaw ang dapat na nandun, ako yung dapat na nandun, pero dahil mahal tayo ng Panginoon, yung bugtong na anak niya, ang ginawa niyang sakripisyo upang tayo, imbis na ang parating sa atin ay ang galit ng Panginoong Diyos, ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Then Jesus is offering this to you as a gift. Ito po ay isang regalo. At dahil hindi mo nga kailangang bayaran ito. Bakit? Kasi binayaran na ito ng ating Panginoon Jesucristo. And hindi mo na kailangan na may ibigay pabalik. Hindi required na pag ikaw nakatanggap ng gift, magbigay ka rin ng other things. Hindi po. Ito ay freely na ibinibigay ng walang ina-expect po na kapalit. So, ano ba ang kailangan natin gawin para makuha natin yung gift of salvation? Sabihin natin sa Panginoon, ipanalangin natin sa Panginoon na gusto nating makuha itong regalong ito. You have to ask for it. Ang gift of salvation nandyan, pero para makuha natin yan, kailangan natin itong hingin. Kailangan malaman ng ating Panginoon na we are willing to accept this gift. Sabi nga po, di ba, itong verse na babasahin ko, pag tinignan po natin ito sa context of salvation, this makes sense. Matthew 7:7. Ang sabi po sa Matthew verse 7, chapter 7 verse 7, sabi dito, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. Ayan, usually po sinasabi natin to, ginagamit natin tong passage na to pagka pinatutukuyan natin ay blessing, either material, non-material blessings, ginagamit natin tong passage na to. But look at this passage in the context of our salvation. Ask and it shall be given you. Diba? Ask for the salvation, the gift of salvation, and it shall be given to you. Seek and ye shall find. Find salvation through Jesus Christ. Makikita mo siya sa ating Panginoon Jesucristo. And sabi dito, knock and it shall be open to you. Kumatok ka lang, Hindi mo kailangan ng susi, hindi mo kailangan ng access card. Yung mga uso ngayon sa mga Korean novela, yung mga dipindot-pindot na pintuan, hindi mo kailangan ng access code. Ang kailangan mo lang gawin para bumukas ang pinto ng kaligtasan
ay kumatok. You ask for it. Sabi sa John, no? Sabi dito, John 10:9. Ang sabi po rito, John 10:9. Sabi dito, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. O hindi po ba nagtatay in? Yun, if you look at the context, yung verse ng Matthew 7:7, in the context of salvation, sabi dito, knock, and it shall be open to you. Kanino ka ba kakatok? Ang sabi ng ating Panginoon Kristo sa John 10:9, I am the door. Sa kanya kakakatok. If any man enter in, ano sabi po dito? He shall be saved and shall find pasture. Kaya po napakaganda po, nagtatay in yung mga verses natin. And it only leads to what? The free gift of salvation through Jesus Christ our Lord. No? These verses, lahat na to is, they are saying that our salvation is as easy as asking for the gift. You ask and it will be given to you. You knock and it will be opened to you. You seek and you shall find. Diba? Walang work doon. You're just asking for it. You're just knocking for it para buksan ka ng pinto, no? So, no special instructions, walang access keys, wala. You just need to ask for you to be saved, diba? And believe that Jesus Christ is able to save you from hell. Ayan po. Basahin din po natin Ephesians 2:8-9, a very familiar verse. Lagi natin ginagamit ito. For by grace are you saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Again, this verse, sabi po, napakalinaw, salvation, ang ating kaligtasan, is by grace. Pag sinabi po natin by grace, this is something that we do not deserve, pero freely na ibinibigay sa atin. Ano po? Hindi tayo karapat-dapat dito, pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, ibinibigay niya sa atin, ino-offer niya sa atin, ano lang kailangan natin gawin? We have to ask for it. We have to take it. Hindi naman kasi po namimilit ang Panginoon. Nandyan lang ang grace ng Lord. Sabi nga nung Sunday, nandyan lang. Pero hindi niya ito ipinipilit kahit kanino, no? Pero malaman mo na nandyan siya, and if you want in your heart to accept the gift of salvation, the grace of salvation, then you ask for it. No, you ask for it through prayer. Sabi nga, 'di ba? Not of work, that again, in-emphasize po natin dito. In-emphasize po ng verse, not of works. Bakit? Lest any man should boast. Wala tayong kinalaman sa ating kaligtasan. Diba? Tayo ay parang maruming basahan lamang ng ating Panginoon sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Ang lahat ng gawa natin ay parang maruming basahan lang. Yan po ay sa Isaiah makikita. So, kahit anong gawin mong mabuti, kahit gaano ka yumaman, kahit gaano kadaming pera, hindi ka po maililigtas niyan. Tanging si Jesucristo lamang po ang makakapagligtas. Sabi sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang sinabi po, napakalinaw ng verse, whosoever believeth, kung sino po ang maniwala at manampalataya, hindi kung sino man ang magtrabaho para dito. Diba? Hindi kung sino man yung mag-bargain dito, hindi kung sino man yung mag-deal para dito. Just believe. Whosoever believeth that Jesus is the Son of God, na siya po ay Diyos na nagkatawang tao at nabuhay po dito sa lupa, ipinakor sa krus, namatay, inilibing. At pagkatapos po ng pangatlong araw, siya po ay nabuhay na maguli sa pagpapatabad po ng ating mga kasalanan upang tayo po maligtas sa impyerno. Ang pag nakita po tayo ng Panginoon, kung sa tayo sa ating pong mananampalataya, ang nakikita po niya ang dugo ni Kristo na hinugasan po ang ating mga kasalanan. Ayun po. Kaya meron po tayong pagkakataon uli na magkaroon ng fellowship sa ating Panginoon, sapagkat hindi yung righteousness natin, hindi yung katwiran po natin ang makikita niya, kundi ang righteousness po ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Now, Brother Lester, kung hindi ito by works, no? Kung wala naman akong magagawa para dito, so bakit sinasabi doon sa verse, why do we need to choose the narrow gate? Bakit yung makitid na daan? Hindi ba parang contradiction to? Parang paghihirap yun eh. Now, basahin po natin bago natin basahin yung talata, gusto kong makita nyo, that the gate is narrow, makitid yung gate, kasi there is only one gate. Ano po?
kung malapad yung gate, maaari kasing marami yung daan, no? Kaya lumapad yung daan kasi maraming gates. Pero ang sinasabi ng ating Panginoon, enter ye at the straight gate. Narrow gate, makitid na daan sapagkat iisa lamang po ang gate. At ang gate po na ito ay nag-iisang path po natin sa salvation, ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa John 14:6, Jesus, teka lang, John 14:6, sabi po dito, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Siya lang po ang tanging daan papunta sa ating Panginoong Diyos. Nasaan ba ang ating Panginoong Diyos? Nasa langit. Ano po? There is only one way to our salvation, and that is through the Lord Jesus Christ. Kaya po yung gate na dadaanan natin papunta sa ating kaligtasan ay narrow kasi isa lang. Sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Hesus. No one else can save you. Hindi po ako, hindi ang aking panalangin, hindi yung mga magulang nyo, hindi yung kanunuan nyo, hindi yung mga anak nyo, no? Hindi yung mga teachers nyo, hindi yung mga pastors nyo, hindi yung mga ancestors nyo. Walang makakaligtas sa atin. Even the angels, no, cannot save us. It is between you and your belief kung iyong pananampalataya ba ay si Kristo ang iyong tagapagligtas. It's between me and my Lord Jesus Christ. No? Wala pong iba na makakapagligtas sa atin kundi ang ating Panginoong Kristo lamang. Sabi po sa Acts 4, no? Acts 4:10-12. Basahin po natin. Acts 4. Ayan. Acts 4:10-12. Sabi rito, Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you whole. This is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Napakalinaw po ng binasa nating scripture. Walang iba na makakapagligtas, walang ibang pangalan tayong tatawagin kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po? So, do not enter the wide gate. Baka tayo, naniniwala tayo na maraming daan patungo sa kaligtasan. 'Di ba? Okay lang 'yan. Baka si Buddha, no? Baka kung sino-sino pa yung mga nag-establish ng mga religions na 'yan, ano? Wala pong ibang makakapagligtas, hindi si Muhammad, hindi si John White ba 'yon? At hindi ko naman kilala kung sino yung mga founders ng ibang religions, ano? Hindi po sila makakapagligtas. Hindi po totoo yung sinasabi nila na we are serving one God. We are worshiping one God. Ano po? Hindi po totoo 'yun. Ang totoo po niyan, walang maraming daan papunta sa langit. Isa lamang po sa pamamagitan ng pananampalataya po natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan po. So, let us go back. Balikan natin. Verse 25. Luke 13:25. Sabi po rito, yung karugtong lamang po nang pagkatapos sabihin ng ating Panginoon na strive to enter ye at the straight gate. Sabi po niya sa verse 25. Sabi naman po niya dito, when once the master of the house is risen up and hath shut to the door, and ye begin to stand without and to knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us. And he shall answer and say unto you, I know you not whence ye are. Ano ibig po sabihin nito? Tandaan po natin sa verse 24, no? Meron din sinabi, binanggit sa atin ng ating Panginoon. I say unto you, sabi niya, for many I say unto you will seek to enter in and shall not be able. Didugtungan po niya sa verse 25 sapagkat sabi po rito na dadating ang panahon na isasarado ang pinto. At marami ang mananawagan, marami ang tatawag, pero ang sasabihin ng Panginoon, I know you not whence ye are. Hindi kita kilala. Ayan. Ano ibig sabihin po nito? Habang bukas ang pinto, habang may pagkakataon na ikaw ay kumatok dito at pagbuksan pa, no? I-take na natin yung
pagkakataon na ito upang mas-secure po natin ang ating kaligtasan. Diba? While we have a chance. Ano po bang chance na to? Habang tayo buhay, habang po kayo ay nakakapakinig sa ating mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan po natin na hindi pa mananampalataya, na tinitingnan pa yung mabuting gawa, na akala po ng karamihan ay ito yung makakapaligtas. Hindi po. Hanggat may pagkakataon pa tayo, manampalataya na po tayo sa ating Panginoon Jesucristo. Tanggapin natin yung gift of salvation, sapagkat sinabi nga po ng verse na ating nabanggit, there will come a time that we will ask for this salvation. Maraming tao ang gusto nang maligtas, pero nagpatumpik. Kumbaga, pwede na silang maligtas noon, nagpatumpik-tumpik pa, pag-iisipan pa, di ba? Napakalinaw naman na binabasa sa Biblia kung paano ka maliligtas at kung ano lamang ang requirement for our salvation. Pero dumating sila sa pagkakataon na nung kung kailangan gusto na nilang maligtas, huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Kailan nangyayari ito? No? Nangyayari ito sa araw ng ating kamatayan. Pagka tayo po namatay na, wala na po tayo, kung hindi po tayo naging mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, hindi na po tayo maliligtas. Kapag dumating na po ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik, tapos na rin po yun. Wala na rin po tayong pagkakataon maligtas kung hindi tayo mananampalataya, sapagkat pagdating po ng ating Panginoon Jesucristo muli, ang dala po niya ay wrath of God, ang galit ng ating Panginoong Diyos sa mga hindi mananampalataya. And God wants all men to be saved. Sabi sa Biblia, it's the will of the Father that all men be saved. Gusto niya maligtas ka, pero hinihintay ka niya na tanggapin mo, hingin mo ang kaligtasang ito at tanggapin ang katotohanan ito, no? Again, God wants us to be saved, pero meron pong expiration date. So habang hindi pa siya nag-expire, why not accept Jesus as your Savior before the chance is gone? Remember, hindi naman natin hindi natin alam, di ba? Tomorrow is not promised. Walang nakakaalam kung hanggang kailan lang tayo sa mundong ito. Ako, marami na akong mga kakilala na hindi ko akalain na wala na, di ba? At meron din tayong mga pagkakataon na parang, 'di ba, pagka tinignan natin, hindi mo, 'di ba, healthy naman. Wala namang sakit, 'di ba? Mas active pa sa'yo, pero mas nauuna pa sila kunin ng Panginoon. So why there's still a chance? Why not do it now? No? Sabi nga dong scripture, 'di ba, sa James, life is but a vapor. Ano ba yung vapor? Ito yung natunaw, yung naging usok na tubig. Napakadali lang ng buhay. Ang buhay ng tao. Totoo po yan. Sa looking back, nag-birthday po ang aking anak, no? 12 years has passed. Na parang ganun-ganun lang. Na hindi namin nakalain na, di ba, parang kahapon lang, kita mo pa yung kakulitan, pagtatumbling-tumbling ng anak mo. Pero ngayon, di mo na makausap. Ngayon, iba na yung usapan nyo pala. Dati, nakikiliti mo pa, di ba? Nakukulit mo pa. Pero ngayon, yung face na kung saan ang nagiging usapan nyo, mas nagiging mature. Patungo na siya sa kanyang puberty at sa kanyang adulthood. So, napakabilis lamang po ng panahon. And again, tomorrow is not guaranteed. At hindi po ako nananakot, Hindi naman sa tulad ng sinabi natin sa Biblia, it's offered, pero hindi po sa pilitan. But at least I was able to give you the truth that is written in the Bible. Diba? Na aking pinanampalatayaan, na aking po pinaniniwalaan. Now, sabi nga po dito, diba? Jesus told, diba, sinabi ito ng ating Panginoong Jesucristo mismo sa isang Samaritan woman. Naalala niyo yung kwento kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa well, at may dumating na isang Samaritan woman na sasalok po ng tubig at humingi po siya ng tubig dito. Basahin po natin sa Tagalog ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Samaritan woman na to. Sabi dito, sa Aklat ng Juan, Kapitulo 4, versikulo 10, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos, ang gift of God, at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay, the living water. Sabi niya doon sa Samaritano na babae, sabi niya, kung kilala mo lamang kung sino ang kausap mo, siya ang kaloob ng Diyos, na kung sino ang humihingi ng tubig sa iyo, ikaw ang magsasabi na
ako ang bigyan mo ng tubig at bibigyan ka niya ng tubig na buhay. Sabi dito, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos. Ano ba ang kaloob ng Diyos? This is the gift of God. The salvation na dala po ng ating Panginoon Kristo. So, pag sinabi natin, sina Pablo lang naman nagsabi na, di ba? It is the gift of God. Salvation is the gift of God. Sa Bible makikita na sinabi mismo ni Kristo yan. Ayan po. Sa John 4:10, sinabi niya sa Samaritan woman na siya ang gift of God, ang ating salvation. Jesus himself, di ba, dito sa talatang ito, siya nagsabi, He is the gift of God. At kung alam lamang ito ng kausap niya, nako, yun siya ang magkakandarapat na humingi ng tubig ng buhay sa kanya. So ngayong araw pong ito, no, I hope it was made clear, it was made known to us that Jesus Christ is the only way to heaven. So, why don't you ask for the gift of salvation now? Ngayon na po, habang tayo may pagkakataon pa. Kung nais niyo po kaya na kayo po ay aming ipanalangin, ay mag-message lamang po kayo, kahit sa akin po personally, at tutulungan namin kayo na makapanalangin po sa ating Panginoon. Nawa po ay naging pagpapala ang ating devotion this afternoon. Tayo po ay tutungo na sa ating prayer time. Pero bago po yun, bastiin po muna natin ang mga nakasama po natin. At Brother Sam Digan, magandang hapon po. At kasama rin po natin si Papa Olive Rivas Maximo, magandang hapon din po. At Richard June Esbieta, magandang hapon po. Sino pa po ba? Nanay Elvie Rivas, magandang hapon din po. Ayan po, samahan niyo po kami sa ating pananalangin. At kung meron po ako hindi mabanggit, ay pakibanggit po ito sa ating personal prayer time. Okay. Let us pray. Diyos naming banal, aming Ama na nasa langit, muli na kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong pangalan sa salita mo, Panginoon, na naibahagi ngayong hapong ito. Nagpapasalamat kami sa pagmamahal niyo sa amin na maging ang inyong bugtong na anak, Panginoon, ay inyong ibinigay upang siya ang tumanggap ng kaparusahan na dapat ay sa amin, at upang kami na mananampalataya at maniniwala sa Kanya at sa Kanya lamang magtitiwala, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Kami mailigtas mula sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Maraming salamat, Panginoon, sa gift of salvation. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita na patuloy na naipapahayag hanggang sa mga panahong ito. Ang panalangin ko, Panginoon, ang bawat makapakinig, Panginoon, ay tumanggap sa inyong anak na si Jesucristo bilang aming Panginoon at tagapagligtas, sapagkat ito lamang ang kailangan namin upang kami magkaroon ng kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga tao na nagdiriwang ng kanilang mga karawan. Patuloy niyong hawakan at pahabain po ang kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon, sa mga nagdiriwang ng kanilang mga anniversaries, Panginoon, maging ang church anniversaries. Patuloy niyong pagtibayin ang mga pagsasama, Panginoon. Patuloy niyong pagtibayin ang mga churches, ang inyong mga gawain, Panginoon, at magamit po ang mga gawain ito sa pagpapalaganap po ng inyong salita. Kami nagpupuri, Panginoon, sa mga answered prayers, O Lord, sa mga celebrations of life, O Lord. Nagpupuri kami, Panginoon, sa mga tao na inyo pong pinagaling. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Nicolas at De Paz families sa passing po ng kanilang mamang Nicolas, maging ang Enriquez family sa panaw po ng lola ng Sister Karen Enriquez, maging ang Vidal family at si Lawrence for the passing po of Miss Linda Vidal. Kayo po, Panginoon, ang mag-alis ng kalungkutan sa kanilang mga puso, at patuloy namin nilalapit at palakasin niyo po ang bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Lalapit namin ang aming mga mahal sa buhay na mayroong karamdaman. Ang Sister Carlota de Guzman sa kanyang high blood at cholesterol, si Dory Grifalda at si Cornelio Grifalda sa kanilang mga karamdaman, si Mark Suarez sa kanyang healing and financial needs,
si Princess Julianda sa kanyang hika, Panginoon, at sa pagdurugo ng kanyang ilong. Hawakan niyo rin, Panginoon, si JJ na patuloy pong nilalagnat ngayon hanggang sa araw na ito. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Ana Pulido sa kanyang goiter problem, ang recovery po ni Gay Castillo Doctor mula sa kanyang health condition at eye condition. Patuloy namin nilalapit ang complete recovery po ni Nayen Uylua Madsarevic, ni Azaraya Chua, ni Kasen Castillo, maging si Alaysa Rojas, Panginoon, ay pinapanalangin namin ang kanilang mga full recovery. Sama rin po namin sa panalangin si Angelina Quitoriano na na-stroke, Panginoon, at ngayon ay nasa ospital. Pagalingin niyo po siya, Panginoon. Dalangin namin ang full recovery and strength po ng Sister Dang, ni Alex Chua, ni Pastor Walter Santos, at ni Mercedes Chua, Panginoon. Dalangin din namin ang Ma'am Adelma Balot sa kanyang osteoarthritis. Siya po inyong pagalingin. Maging ang Tatay Badong magalang na na-stroke, kailangan po niya ng complete recovery. Maging si Girlie Gonzales na may thyroid problem, at si Gian Paldeng. Dalangin din namin, Panginoon, si Francesca Audrey Abad sa kanyang recovery, ang Ima Zeni Paras sa kanyang high blood pressure, at ang mother po ng Sister Pai Agasang sa kanyang health condition. Patuloy namin nilalapit ang Pastor Fred Silaw sa kanyang heart disease at high blood pressure, si Cristina Martinez, Panginoon, sa kanyang health condition, si Mapi Antonio, ang kanyang pong asawa na merong mild stroke. Ngayon, Panginoon, patuloy ko nilalapit ang Brother Anthony Gaston sa kanyang blood transfusion sa dialysis niya, maging kay Laila Go sa kanyang kidney stones, O Lord. Dalangin namin, Panginoon, si Frank Hardin na meron pong multiple medical conditions. Ang kanyang pong blood platelet count ay mababa. Meron din po siyang diabetes at stage 3 kidney at heart replacement. Panginoon, hawakan niyo po siya, O Lord, at kayo po ang gumabay at magpagaling sa taong ito. Dalangin rin namin, Panginoon, ang recovery ni Dr. Florence Santos sa kanyang angioplasty. Kaya hindi na recovery po ni Tan Nguyen sa kanyang medical condition. Patuloy namin nilalapit si Chichay Tampiok sa kanyang pong naging aksidente, Panginoon, at napinsala po ang kanyang spinal cord, Panginoon. Patuloy niyo po siyang hawakan at pagalingin. Ngayon, Panginoon, dalangin namin ang Nanay Fair Carpio, ang kanyang health at ang kanyang pong mga rayuma, Panginoon, ay inyong pong pagalingin. Ang Nanay Tuding, Panginoon, dalangin namin ang kanyang kapatid na si Filomena Bilen, at bigyan niyo po siya ng kalakasan sapagkat namamaga po ang kanyang mga tuhod. Siya rin po ay inyong pagalingin. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang blood glucose level na maging maayos po para kay Chay Pacheco Orara. Ngayon din, Panginoon, ang recovery ni Geraldine Tenco. Ngayon din, Panginoon, ang Tatay Ricardo Sunga na mayroong chronic obstructive pulmonary disease ay patuloy namin nilalapit sa inyo sa kanyang kagalingan. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Ariel Isidro na mayroong pong karamdaman at health conditions. Siya po inyong pagalingin. Panginoon, patuloy namin nilalapit ang mga mahal namin sa buhay na mayroong malubhang karamdaman, sina Michelle Talle at Jun Santos na nagdadialysis, si Emma Reyes, si Dorea Jade Borja, si Julita Elisiralde, si Corazon San Jose, si JT Psycho, at si Mary Rebomante na mayroong mga cancer. Hindi, Panginoon, sina Efren Inocencio, si Barbardo Lopez at si Frank Hardin na mayroong mga diabetes. Hawakan niyo, Panginoon, at magmirakulo po kayo sa buhay ng mga nabanggit. Kayo po patuloy, Panginoon, na mag-provide ng kanilang pinansyal na pangangailangan. Maging hawakan po ninyo ang mga gamot at ang mga medical procedure po na kanilang kakailanganin. Patuloy din namin nalalapit, Panginoon, ang Mang Baby Villamel sa kanyang pananakit ng kanyang tuhod. Siya po ay inyong hawakan at pagalingin. Dalangin namin, Panginoon, ang mga prayer request po ng inyong mga anak, ang Sister Dang Chua, ang kanyang mga anak na si Grace, Faith, and Mercy. Patuloy niyong bigyan ng kalakasan. Ngayon din, Panginoon, ang spiritual strength. Ngayon din ang kanilang Philippine and Taiwan trips. Kayo po magpala rito, Panginoon, at mag-provide na kanilang pangangailangan. Ngayon din, Panginoon, patuloy namin pinapanalangin ang continuous health and growth ng apo po ng Gian Uylua Madsarevic. Ngayon din maipasa po ni Joseph Llamas ang NCLEX exam. Patuloy niyong bigyan ng continuous strength and grace si Emily Muth, at bigyan niyo ng kalusugan, ng kalakasan at guidance si na Christine and Cathy Vu,
ang mga nawalan po ng trabaho, Panginoon, kayo po magpalat, mag-provide para sa kanila hanggang makakuha po sila ng bagong pagkakakitaan. Patuloy namin nilalapit ang Wilson family para sa inyo pong protection. Bigyan niyo po ng good health po sina Larry, Lenny at Alana Wilson. At nawa Panginoon ay maipasa ni Gia Castillo ang kanyang bar exam ngayong September. Patuloy namin nilalapit ang pag-aayos po ng petition papers ng Brother Robert Soriano. Ngayon din po ang physical strength and good health and spiritual growth and maturity ni Shem. At maging ang Ayabot family, Panginoon, kayo po magpalat pagpalakas sa amin. Dalangin ko, Panginoon, ang Nanay Doris Santos, bigyan niyo po siya ng physical and spiritual strength. Ganyan din po, bigyan niyo ng maayos na kalusugan si Maricel Kiambao, maging ang kanyang family and friends. Yun din, Panginoon, nilalapit ko ang Golden family sa kanilang mga pangangailangan, maging sa kanilang provision po ng kanilang mga anak. Dalangin ko, Panginoon, ang mga mahal sa buhay ni Bing Rain Severino, palaguin niyo po ang kanilang negosyo na binigay niyo po sa kanila, at yun din ang Nanay Tuding Severino, patuloy po siya bigyan ng kalakasan, ng spiritual growth para sa kanyang mga mahal sa buhay at ang kanyang pong mga heart's desires. Dalangin ko, Panginoon, ang Sangko family, bigyan niyo po sila ng kalusugan, Panginoon, ng kalakasan, at patuloy silang ingatan. Ganyan din ang nilalapit namin ng spiritual life and studies po ng Brother Sam, Sister Milka, and Brother Shan. At patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Sister Malulaw, ang kanyang family members. Bigyan niyo po sila ng spiritual growth at patuloy niyong ingatan, at nawa, Panginoon, makapaglingkod po sila sa inyo. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Mercy Castro, bigyan niyo po siya ng maayos na kalusugan at kagalingan po ng kanyang pamilya. Bigyan niyo po ng proteksyon si Priyanka Stephanie Bacon at papoproseso po ng kanyang mga papeles. Ngayon din, Panginoon, patuloy niyong bigyan ng maayos na kalusugan si Patrocinio Eganya, maging kina Rani, Rosalind, Rain, Ria at Rika, at maipasa po nila ang kanilang mga exam. Dalangin namin, Panginoon, ang nilalapit ng Pastor Mike Diga ng spiritual lives ng mga membro ng mga church, maging ang finances po nito. Ngayon din, Panginoon, nilalapit ko ang ministry po ng Pastor Gerard Rapista and Ma'am Jenny Rapista, ang inyong pong gawain dyan sa Lawaan, Antique. Pagpalain niyo po at palaguin po ninyo ang inyong gawain sa lugar na iyon. Yun din, Panginoon, patuloy namin pinapadalangin ang spiritual strength ng Sister Sarah, ang salvation po ni Mike and Momo, and good health and inyong pong guidance po sa kanila. Dalangin ko, Panginoon, ang Nanay Faye Carpio, tulungan niyo po siya sa kanilang family problem, O Lord, at ang mga unspoken prayers po nila. Dalangin ko, Panginoon, patuloy niyo bigyan ng guidance and provision ang Inocencio family, at ang hawakan niyo rin po si Celia Kimba sa kanyang eye operation. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Carpio family para po sa kanilang spiritual strength, at bigyan niyo po ng protection and provision ang Ate Merly and Preacher TJ Mabalot sa kanilang sa kanilang mga ginagampanan po sa inyong gawain. Ganyan, Panginoon, pagpalain niyo ang Vocation Bible School na namumunuan po ng Pastor Daniel at Sister Pai Agasang. Dalangin namin, Panginoon, ang Sister Percy Zapatas sa kanyang financial na pangangailangan para sa kanyang medical procedure. Ngayon din, Panginoon, ang Salonga family sa kanilang kalusugan. Patuloy niyo silang bigyan ng proteksyon, Panginoon, at patuloy niyong hawakan ang sina Doc Salonga at ang kanyang mga anak na sa Sheila, Nika, and Shara. Dalangin ko rin, Panginoon, ang Ejok family, sina Aida, Ki Ejok. Bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan at proteksyon, at makapaglingkod po sila sa inyo ng buo. Panginoon, patuloy namin nilalapit ang buting kalusugan at kalakasan ni Corazon Bernardo. Gayon din, Panginoon, maipasa po ni Stevie Paraiso ang kanyang bar exam, at patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang family po at mahal sa buhay ng Sister Alexis Salazar. Bigyan niyo po sila ng good health at financial, kayo na po magpala sa kanila financially. Ngayon, Panginoon, ang panalangin namin ay para sa mga ministries ng church at church buildings. Dalangin ko rin, Panginoon, ang Nanay Carlota, ang salvation po ng family and loved ones. Patuloy niyo silang bigyan ng maayos na kalusugan, spiritual growth, Panginoon, ang mga ministries po ng churches, O Lord. Ngayon din, Panginoon, ang kanilang pag-aayos po ng kanilang mga papeles, sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon.
Dalangin rin Panginoon ng Sister Rosa Belen. Nawa Panginoon makakilala ang kanyang mga mahal sa buhay sa inyo at patuloy niyong bigyan ng maayos na kalusugan at ingatan po ang bawat isa sa araw-araw. Dalangin namin Panginoon ng Blessed Hope Christian Academy sa kanila pong ongoing enrollment, maging ang pagbubukas po ng klase sa August 16, kayo po magpala at gumabay sa administrator, sa principal, sa mga teachers and staff, ngayon din sa parents and students. Patuloy niyong pagalingin Panginoon, tawakan ng mga senior at mga elders na nabanggit po namin kanina. Kayo po magbigay ng pinansyal nilang pangangailangan kung mayroon pong karamdaman. Kayo po magpagaling Panginoon. Ang MIBC Silangan, patuloy niyong gabayan ng Pastor Mike Digan sa kanyang pangunguna sa church po ninyo dyan sa Silangan. Ganyan din Panginoon, dalangin namin ang mga ministries, ang young people, ang music ministries, maging ang ladies fellowship Panginoon. Provisions din po Panginoon para sa aming church building. Higit sa lahat Panginoon, hawakan niyo ang members, ang mga families po para sa aming spiritual growth. Dalangin namin Panginoon ang aming mga families, ang aming mga mahal sa buhay na hindi namin kapiling, patuloy niyong ingatan, pagpalain ng bawat isa. Kaya din Panginoon ang mga businesses ng bawat kapatiran, kayo po magbigay ng karunungan upang mapalago po ng bawat isa ang kanilang ang mga business po na binigay niyo sa amin. Gini Panginoon, patuloy namin nilalapit ang mga pastors, missionaries, ang mga preachers and families Panginoon, ang mga gawain po ninyo Panginoon, both face to face and online Panginoon, kayo po magbigay ng provisions na para po sa pangangailangan ng bawat isa, karunungan po sa bawat mangangaral, mga pastor, sa pangangaral po na inyong salita Panginoon, at ang mga at puso po ng bawat mananampalataya na maging tapat sa inyo. Maraming salamat Panginoon, patuloy niyo hawakan ng aming bansa, ang aming government O Lord, ang mga Panginoon ay makarecover po ang bawat isa sa mga nakaraang bagyo at patuloy niyo ingatan sa mga susunod pa. Maraming salamat Panginoon, aming dalangin, maghari po ang inyong kapayapaan dito sa buong mundo. Maraming salamat po Panginoon. Ito ang aking sambot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin sa aming pananalangin at tayo po ay babati na sa ating mga nakasama ngayong hapong ito. At sabi po ng Nanay Lydia Inocencio, nagpapasalamat po siya sa Panginoon sa patuloy po na pagbibigay ng kalakasan araw-araw at kagalingan. Amen. Para din po sa diabetes ng Tatay Efren. Okay, maraming salamat po. Purihin po ang Panginoon. At sige po, tayo po ay babati na. Tingnan ko lamang po sa ating listahan. Ayan po, i-refresh ko lang po. Mahina ang ating internet. Ayan. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. At muli pong nag-load ang aking page. Ngayon po ay okay, ito po. Maraming salamat po Ate Beth Akong, Ma'am Digan family, Ma'am Joyce, Pastor Mike, and family, Sister Alexis Salazar, Nanay Doris Santos, maraming salamat po. At Maita Gomez, ito po ang mother po ng classmate po ni Shem. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong hapong ito. Ang aking kaibigan, si Sir John Rigo, magandang hapon sa iyo. Ang Nanay Lydia Inocencio, si Sir Lady Digan Valdez, good afternoon po. Ang si Sister Carlota de Guzman Belen, pagaling po kayo, Sister Carlota, maging kay JJ. At nakasama rin po natin ang Sister Helen Ortiz Paras at Ma'am Baby William Miel, magandang hapon po. Brother Mar Saren, magandang hapon po, Brother Mar. At nakasama rin po natin ang Papa Olive Maximo at ang Sister Denise Melky Paraiso, magandang hapon po. At nagkausap kami dito doon sa may MIBC Cafe. At nice to meet you, Sister Denise. At si Leonora P. Flores, magandang hapon din po at maraming salamat sa pagsama niyo sa amin. Sister Eliza Mabansag, nawa po ay magawa na po ang iyong gitara. Ano po? Brother Chris William Belen, magandang hapon po at patuloy lang sa pagpa-practice. Sister Beverly, advance happy birthday sa iyo. Sana po ay meron. At sa Sunday na po yan, ano, Sister Beverly. Happy birthday. Ayan, una akong bumati sa iyo. Nakasama rin po natin si Relene Claire
Magandang hapon po. Salamat po sa pagsilip sa Hardin ng Panalangin. Preacher June Esbieto, magandang hapon po at salamat po sa pagsama sa amin. Ang ating po mga regulars, Nanay Elvie Rivas, patuloy po kayo magpagaling. At happy birthday po kay Shane Maximo. Happy birthday po. Saan to? Hindi ko alam. Shaina. Okay. Tama si Shane. Niloloko po ako eh. Shane nga si Okay, Shane Maximo, advance happy birthday sa'yo. At Nanay Amihan Yabut, magandang hapon po at salamat po sa pagsama sa amin. Maging kay Joven Franca Almeria. Magandang hapon po. At kung meron po kayong mga tanong or anything na inquiries po, pwede po kayong mag-message sa aming Facebook page. Ngayon din po, habang naka-live po tayo, pwede rin po kayong makipag-usap sa amin. Ano po? At andyan po ang Ma'am Shelan Nakantabay upang kumausap po sa inyo. Okay, maraming salamat po. Ang Hardin po ng Panalangin ay babalik sa Thursday sa pangunguna po ng Preacher Gary Chua and sa Friday naman po sa pangunguna ng Brother Sam Digan. Bukas po ang midweek service ng MIBC Sinangan na face-to-face din po. Muli ito po ang inyong lingkod, Preacher Lester Yabut, kasama po na Ma'am Sheila and Brother Shem. Kami po muli nagpapasalamat sa pagsama niyo sa amin at kung loloobin po ng Panginoon, magkita-kita po ulit tayo next Tuesday. Maraming salamat po. Patuloy lamang po tayo magtiwala sa Panginoon. God bless you all.